So, sa video na ito mga sangkay o sa vlog natin ay ipapakita po natin ngayon ang katakot-takot na sitwasyon ng bansang China na hanggang ngayon mga sangkay ay ayaw po tigilan ng mga kalamidad. At eto mga sangkay, matindi po itong video na ipapakita ko po sa inyo. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. This is me, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. 1.24 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari po mismo ngayon sa ating mundo. Ngayon mga sangkay, sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan niyo lamang po ako. I-check niyo po sa itaas ng video na to, ito mismong pinapanood niyo. Sa inyong mga cellphone, may makikita po kayong tatlong tuldok, kagaya ng nakikita niyo sa screen. Pindutin niyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po dyan na show more. Pindutin niyo po yung show more, at ayun lang mga sangkay, ganun lamang po kadali. Okay? Okay. Ito nga po mga sangkay, no? Very alarming na nagaganap sa ating mundo. Na ang dami pong kalamidad ang nangyayari. No? Sa totoo lang, hindi po natin maiwasan na matakot mga sangkay sa mga nangyayaring ito. But this is a reality na kailangan po natin malaman lahat mga sangkay. Kagaya na lamang po na nangyayari ngayon sa China. Ito po mga sangkay ay very alarming na dahil halos hindi po matapos-tapos ang pagbaha doon sa kanilang bansa. At kung titingnan nyo po yung picture na ito, talagang namang matindi mga sangkay ang kinakahinatnan nila ngayon. In the late hours of July 11th, Changshu District in Chongqing City faced a calamitous situation as heavy rainfall triggered severe flooding across several towns and villages. So, gusto natin ipakita itong mga sangkay para maintindihan natin na itong climate change ay talagang nananalasa po ngayon sa ating planeta. At sabay-sabay po ito na maraming mga bansa ang apektado na ito at wala pong pinipili. Superpower man na bansa, mahirap man na bansa, nadadaanan po nitong climate change. So, ito po ay abnormal na po na kalagayan ng ating klima o ng ating panahon na kailangan po mas mabilis na aksyon ang kailangan gawin. Kasi by 2030, kung hindi daw po ito maaagapan, itong climate change, wala na pong tinatawag na turning point or turning back para po ayusin ito. Kumbaga, yun na po yung magiging new normal at lalala po ito ng lalala. The downpour, described as one of the most intense in recent memory, inundated streets, submerged houses, and disrupted normal life for thousands of residents. According to the latest updates from the Changshu District Emergency Management Bureau, the impact was profound, affecting a total of 10,211 individuals spread across 13 towns and streets tingnan nyo kung gaano kalalayan, mga sangkay. within the district. Oh my God. So, wala na po talaga ngayon pinipiling bansa, no? Mayaman man o mahirap na bansa, makakaranas po ng ganitong klaseng situation. Grabe, ito, kotse, mga sangkay. Reports indicated structural damage with 5 houses collapsing under the weight of the flooding. My goodness. Transportation was also severely impacted, with Chongqing Railway Station forced to suspend operations for 26 trains due to unsafe travel conditions. Tingnan nyo mga sangkay yung tubig kung gaano kadelikado.
Among the hardest hit areas was Qingxi Town in Dianjiang County, where water levels surged to alarming heights, reaching up to 2 meters in some locations. This sudden deluge trapped numerous villagers, necessitating immediate rescue efforts by local authorities who deployed boats. Alam niyo mga sangkay, ngayon natin nare-realize dahan-dahan yung kahalagahan ng ating kalikasan. Yung kalikasan na hindi po naingatan ng maraming tao, at ngayon mga sangkay, nananalasa mismo ito sa panahon natin ngayon. Itong mga kalamidad ay dulot po ng pagkasira ng ating kalikasan, na ang binabalikan po mismo ay tayo. Tayong mga tao, mga sangkay, tayong sumira. No? Tayo yung naging pabaya sa ating kalikasan. Alam nyo, nakakalungkot man ang isipin, pero kung magbabasa po tayo ng Bible, binigay po ng Diyos sa tao ang dominion sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi para sirain, kundi dapat alagaan. Pero anong ginawa ng tao, mga sangkay, dahil po sa umuusbong na teknolohiya, nasira po ang ating kalikasan ng gusto. At ito na po ang resulta. And emergency response teams to evacuate those in distress. Sana nare-realize natin mga sangkay, no? Na mahalaga na alagaan natin ang ating kalikasan. Kasi titingnan nyo yan mga sangkay, oh. Ang lala po niyan. Once na manalasa ang kalikasan, maraming tao ang nawawala. Pumapanaw. Yun po yung realidad. Ngayon, mga sangkay, marami nga pong nagpo-post tungkol sa mga ganitong klaseng kalamidad na sabay-sabay daw. Ngayon, makikita mo sa comment section na marami pong nag-worry at naniniwala na ito na nga ang climate change. Ito na po yun, mga sangkay. Nag-uumpisa na po na lalong manalasa itong ating kalikasan. At ang mahirap dyan, mga sangkay, hindi lamang po sa pagbaha. May kabilang part pa po ng climate change. Ito po ay walang iba kundi ang extreme heat wave na nagaganap din po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Yung grabing init ng panahon. Actually guys, itong mga pagbaha na itong mga sangkay, ayon po sa mga scientists, resulta po ito sa tumataas na temperatura. Yung init ng panahon na napupunta po sa ocean, sa dagat, nag-i-evaporate mga sangkay. Ngayon, pumupunta po siya sa alapaapsat, itaas, sa air, mga sangkay. Then, pagkatapos niyan, magpuproduce po siya or magkikreate po siya ng malakas. May bagyo o malakas na ulan, mga sangkay, or storm, hurricane. At ito po yung nangyayari. Matitinding mga pagbaha ang nagaganap sa ating mundo. Geological authorities had been closely monitoring the weather patterns, particularly as heavy rains persisted from the Sichuan Basin to the Jianghuai area. The Central Meteorological Observatory had issued a continuous yellow warning for heavy rain, signaling the potential for further inundation and urging heightened preparedness among local communities. Kalsadahan na mismo ito, mga sangkay. As a result of the relentless rainfall, 15 rivers in the region exceeded their warning levels, causing widespread flooding across various parts of the city. Towns such as Zhoujia Town in Dianjiang County experienced relentless downpours overnight, exacerbating the flood conditions. 黄金阳镇附近这边的过不去了，满大有水，这些全部喊掉头。
Similarly, Guiyang Street and other urban areas reported heavy rainfall, with Hujiawan Station in Qingxi Town recording exceptionally high precipitation rates, including a maximum of 254.6 millimeters over a period and a peak hourly rainfall rate of 75.8 millimeters. Grabe mga sangkay. So, ang tanging magagawa natin yun, ipagdasal po yung mga tao doon. Kung may mga Pilipino man doon, mga sangkay, no? We have to pray for them. Siguro maging mga tao pa rin tayo sa kabila po ng nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi ito po ay pananalasan ng kalikasan, no? Ay nako. So, pwede mangyari sa atin yan, lalong-lalo na po kung di natin naalagaan ng ating kalikasan, mga sangkay. Actually, nangyari na rin po yun sa atin maraming beses na. Kasi daanan po tayo ng bagyo. So, ano po ang inyong opinion tungkol dyan sa nangyayari sa China? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. May isa pa akong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlog. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.